Assalamualaikum and good afternoon to all of you. So my name is Ahmad Rehano from BTLET HE2B. So this is my video report, and our topic for today is all about the types and characteristic and identification of gifted and talented learners. So ito po yung pag-aaralan natin kung ano ba talaga yung characteristic ng mga bata at kung ano yung gifted pa sila or yung mga talented nila, yung identification of gifted. So, dito natin malalaman na ang isang mag-aaral ay matalino, talented. So, malalaman natin dito sa topic ko. So, the definition, the term of gifted and talented are used in various ways, but for clarity, we'll use gifted learners. Giftedness can define as. Okay, the giftedness is ito, kumbaga ito yung mga may iba't ibang kahulugan ito. Ang term ng gifted, may talino, at talented is ito naman yung may galing. So may iba't ibang kahulugan ito para sa iba't ibang tao, kahit yung mga eksperto is hindi na nagkakasundo sa isang formal na kahulugan. Kasi the incorrigible use is kumbaga sa kabila din ng medyo nakakalito yung mga kahulugan niya is karaniwan tinatanggap na gamitin ang term na gifted by learn. Mag-aaral na may talino or di kaya talented learner, mag-aaral na may galing. So, kasi tinutukoy din ito sa parehong tao lamang para hindi na tayo mahirapan. So, ang gagamitin na dito tulad ng sinabi ko ay yung term na gifted learners upang tukuyin na yung mag-aaral na may talino at galing at ang kanilang katangian ay tutukuyin bilang giftedness. So, ito na yung 5 uri or category ng giftedness. So, maaaring igrupo ito sa 5 category. So, ito yung iba't ibang kahulugan ng giftedness. So, 5 po siya. So, number 1 is after the fact, consistently outstanding performance and achievement. Ito naman yung mga taong palaging nagpapakita ng pambihirang husay at nakakamit ng tagumpay sa isang mahalagang larangan ay tinuturing na gifted or learner. Number 2, IQ definition is scoring about a cutoff on an intelligence test. So, ito naman yung mga learners na nakakakuha ng mataas na marka sa isang IQ test ay tinuturing na gifted or talented. Ngunit may mga limitasyon din ito. Kumbaga kasi sa IQ definition is ito yung nakautuon lamang ito sa intelligence nila, hindi nila binibigyan ng pansin ang galing nila sa sining or hindi nila kinikilala yung mga talento nila sa iba't ibang larangan. Lagi nating tatandaan na ang IQ definition is ito yung mga bata na mataas yung score nila sa IQ test. Halimbawa na lang si Miguel. So, ay may IQ na 140. So, maituturing siyang gifted na bata. So, yun po yung IQ definition. Yun is, di ba may mga bata na sobrang tataas ng mga marka nila kapag nag-e-exam. So, minsan yung mga nakukuha, halimbawa, 150 over, then minsan yung mga exam nila is napakataas talaga. So, matatawag talaga natin yung mga bata na gifted kapag yung IQ nila or score nila sa exam is mataas. So, ang IQ ay ito po yung mga intelligence content or dito ginagamit natin ito or nagiging kahulugan ng learner or gifted learner kasi dito natin nalalaman or nasusukat natin yung kakayahan ng isang tao kung paano niya lutasin ang isang
problema kung paano siya unawa, kung paano niya nauunawaan yung mga komplikadong. So number 3 is percentage definition, belonging to a top percentage school and district. So ang number 3 is ito na yung mga bata na magagaling. So may kabilang ito sa pinakamataas na persyento sa isang paaralan or distrito. District. So halimbawa na lang sa isang estudyante nasa top 5 ang kanilang grade level. So ito na yung mga estudyanteng nakakatap. So 'di ba matatawag nating gifted or talented din ang isang bata kung palaging nakakatap din sa school. Yung mga top 1, top 2 hanggang top 10. So yun po yung uh, percentage definition. So number 3 is talent definition. Excel in specific areas, math and art. So dito naman is malalaman natin na isang gifted, yung isang bata is isa sa mga kahulugan niya is yung marunong siya or magaling siya sa math, art, kung paano magguhit, yung mag-drawing, 'di ba? Ito yung mga bata na may talento. So matatawag din natin silang gifted. Kasi lahat naman tayo may sari-sariling talento. Hindi natin alam na magaling ka pala sa pagguhit, kumanta. So, 'di ba, yung mga bata is may iba't ibang talento. So, matatawag natin silang gifted. So, yun po yung pang number 4. So, number 3, five rather is creativity definition. So, possessing superior creative abilities. Ito naman yung mga nagtataglay sila ng superior na kakayahan sa pagkamalikhain. So, ito naman yung the importance of recognizing gifted learners. So, bakit mahalaga na kilalanin at suportahan ang mga batang gifted? Kasi para maiwasan yung pagkabagot, para hindi sila maboring. Kung hindi kasi sila minsan pinapansin or hinahamon, sila ay mapapagot at mawawalan sila ng gana sa pag-aaral. Halimbawa na lang ako. So, syempre nagiging pasaway ako sa klase dahil hindi na ako interesado sa mga lesson na alam na niya. So, 'di ba kapag alam na natin yung lesson, minsan nababagot na tayo. So, yun po yung may mga estudyante kasi na kapag alam na yung lesson is nababagot na, naboboring na dun sa topic na yun. So, kailangan palaging hinahamon kumbaga sa mga oral. So, yan yung mga batang gifted. Palaging silang may idea or palagi mo silang hinahamon na as a teacher. At para maabot mo din yung mga potensya nila kasi kung bibigyan sila ng tamang suporta, sila ay mas gagaling at makakamit nila yung yung kanilang pangarap. So halimbawa na lang si Lisa, so naging isang sikat na scientist dahil binibigyan siya ng pagkakataon na mag-aral sa isang specialized na high school. So ito ko kaya napakahalaga talaga na ma-recognize natin or kilalanin natin yung mga batang gifted. So yun po yung kahalagahan ng gifted learners. So let's proceed the characteristic of gifted learners. So we have a 3 characteristic: intellectual, non-intellectual, and personality. So first is intellectual. So halimbawa na lang sa intellectual is ito yung mga bata na mabilis nakakaintindi sa mga komplikadong concept. So nagtatanong ng mga nakakapukaw na tanong. So, nasisiyahan sila kung paano nila malulutas ang mahihirap na problema. 'Di ba? Halimbawa na lang sa math subjects. So, yung mga bata doon na mga gifted is kapag nagbigay si teacher na mahirap na mga problem solving is kumbaga mabilis silang maka-analyze doon, mabilis silang makasagot. So, isa po yun sa mga characteristic ng gifted learners. So, number 2 is non-intellectual. So, ito naman yung mga batang sumasalungat sa patakaran. So, nakikipagtalo ito, hindi nakikinig. So,
maging mapagkumpetensya. So yes, then nagkakaroon ng tunnel vision. So madali silang ma-excite. So minsan nagkakaroon sila ng madalas na pagtatawa. So halimbawa na lang, ang isang batang gifted na kumu-question sa mga pamamaraan ng guro or ipinapagtanggol ang kanilang pananaw o nagiging abala sa isang particular na paksa na hindi pinapansin ng iba. So, yun po yung halimbawa na non-intellectual. Halimbawa din na non-intellectual is ito yung mga batang palaging nagtatanong sa mga teacher na, bakit ganyan ma? Bakit ganito? So, yun po yung tinatawag na non-intellectual. Palaging, andun po yung mga arguments, then palaging nag-a-ask po, yun po yun. So, ang number 3 naman is personality, is ito yung mga malakas yung pangangailangan na umunawa. So, ito po yung palaging tama. Hilig nila yung pagiging perfecto. So, humihingi sila ng mga logical na paliwanag. So, yung mga mahusay kung paano sila nagpapatawa, yung pagiging sensitive nila, yung mga pagtsatsaga din nila. So, pagiging mapagmatyag din sa kanilang sarili. So, hindi sa pagsunod sa pamantayan or di kaya pag-question sa mga autoridad at potential para sa introversion. So, halimbawa na lang yung isang learners is labis siyang nag-observe siya sa kanyang sariling gawa. So, nagpipilit siyang maunawaan bakit bakit sa likod ng lahat mas gustong matuto niyang mapag-isa. So, kumbaga, ito po yung palaging, may mga learners kasi na tingin nila sa sarili nila is palagi silang tama o hindi na sila nagkakamali, kumbaga. So, kumbaga, ito kasi sila yung mga matataas yung mga expectation nila sa kanilang sarili. Gusto nila yung lahat ng ginagawa nila is tama. Ayaw nilang yung pagkakamali. Ayaw nilang magkamali sila. So, another halimbawa. So, inuulit ko yung mga gawa ko hanggang sa maging perfect na ito. So, halimbawa na lang may mga naga-drawing ako. So, pag may mali doon sa una kong drawing is inuulit ko siya para maging perfect na sa next na drawing ko. So, yun po yung pang number 3. So, ito naman yung profiles of gifted learners. So, number 1 is the successful. So, ito naman yung mga batang laging sumusunod sa rules, mahilig mag-please sa mga teachers, magulang, at gustong laging maging perfect. Halimbawa na lang si Ana. So, isa siyang 12 years old. So, laging top 1 sa klase. So, sumasagot siya sa mga recitation para mapansin din ng teacher. So, ang problema dito sa number 1, type 1 is takot magkamali ito at nagkakaroon ng anxiety kapag hindi perfect ang grades. So, ito po yung the successful. Gusto laging maging perfect. So, number 2 is the creative. So, ito naman yung mga batang creative, malikhain. Mahilig silang magtanong at ayaw sa traditional na paraan na pag-aaral. Halimbawa na lang, si another Ana na naman. So, she is 12 taong gulang din, 12 years old. So, mahilig siyang mag-drawing sa likod ng kanyang notebook imbis na magsulat sa mga notes. So, ito po yung tinatawag, yung mga, di ba may mga bata na ang hilig talaga mag-drawing. Magagaling sila, creative sila sa pagto-drawing. So, halimbawa na lang, pero nagiging problema din ito kasi problema din ito kasi halimbawa na lang. So, kapag nagpalagi siyang nagdo-drawing, halimbawa na lang sa likod ng kanyang notes, so, maaari siyang suwayin ng kanyang teacher or sabihan siya na pasaway. So, yun po yung the creative. Yung mga batang
may mga creative. So, number 3, type 3 is the underground. So, ito naman yung mga batang itinatago ang kanilang galing para lang makisama sa mga kaibigan. Halimbawa na lang, another Ana na naman. So, it's 13 taong gulang na. So, dating honor student si Ana pero ngayon, nagpapabaya na siya sa kanyang grades para lang hindi tuksuhin ng kanyang classmates. So, ang problema lang ni Ana is maaari siyang nagkakaroon ng uh, identity na crisis. Hindi alam kung dapat magpakatalino or magpakasimple. So, yun po yung pang number 3. Then, number 4 is the at aris. So, ito naman yung mga batang nawala ng gana sa pag-aaral dahil hindi nila nararamdaman ang suporta sa kanilang mga magulang. So, halimbawa na lang, may isang learners. So, dati matalino siya pero ngayon laging absent at sumasagot sa teacher. Dahil andun po yung hindi pagiging suporta, walang sumusuporta sa kanya. So, ang problema doon is galit yung sa sistema ng paaralan dahil feeling niya hindi siya naintindihan. Yung number 5 is ito naman yung mga batang gifted pero may kapansanan or learning disability. Halimbawa na lang may isang learner. So magaling siya sa math. Kaya niyang isolve yung mga algebra or problems pero may ADHD. Hindi makapag-focus ng matagal. So madalas mapagalitan ng teacher dahil sa hyperactive behavior niya. So, yun po yung nagiging problema. So, number 5 is the autonomous learner. Ito naman yung mga batang kayang mag-aral ng mag-isa at hindi umaasa sa teacher. Halimbawa na lang, may isang student. So, nag-aaral siya ng advance sa science topic or diba, nanonood siya sa YouTube or library or nagbabasa sa library. So, minsan, ang problema noon is nagkukulan siya ng group activities dahil mas gusto niyang mapag-isa. So, yun po yung 6 na uri ng profile of gifted learners.